Good morning. Tara, basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 14 September 2024. Nandito tayo sa aklat ng Zacarias chapter 7. Tinuligsa ang pakunwaring pag-aayuno. Pakisabayan ako ng basa. Pare-pareho tayo dito matuto. Zacarias chapter 7 verse 1. Noong ika-4 na taon ng pamamahala ni Haring Dario, muling nagpahayag kay Zacarias si Yahweh. Naganap ito noong ika-4 na araw ng ika-9 na buwan ng taon. Verse 2. Ang mga pangkat ni na Sarezer at Regemelech ay sinugo ng mga taga-Betel upang makiusap kay Yahweh. Verse 3. At itanong sa mga pari at sa mga propeta kung kailangan pa nilang magluksa sa ika-5 buwan tulad ng dati nilang ginagawa. Verse 4 to 5. Ito ang mga mensaheng ibinigay sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat para sa mga mamamayan ng buong lupain at sa mga pari. Ang pagluluksa at pag-aayon ng ginagawa ninyo tuwing ika-5 at ika-7 buwan sa loob ng 7 taon ay hindi parangal sa akin. Verse 6. Hindi ba't nagkakainan at nagiinuman kayo para lamang mabusog at masiyahan? Verse 7. Hindi ba't ito rin ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng mga unang propeta ng ang Jerusalem at ang mga lungsod sa paligid nito kasama ang Negev at mga bulubunduking lalawigan ay hindi pa nawawasak at nasa panahon ng kaunlaran? Ang dahilan ng pagkabihag. Zacarias chapter 7 verse 8. Ipinahayag ni Yahweh kay Zacarias, sabihin mo sa kanila. Verse 9. Pairalin ninyo ang katarungan at maging mahabagin kayo sa isa't isa. Verse 10. Huwag ninyong aapihin ang mga byuda, ang mga ulila, ang mga dayuhan o ang mahihirap. Huwag kayong magbabalak ng masama laban sa inyong kapwa. Verse 11, ngunit hindi nila ito pinakinggan, matigas ang kanilang ulo, at sila'y nagbibingi-bingihan. Verse 12, ipinalit nila ang sariling kagustuhan at hindi dininig ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng mga propeta. Dahil dito, labis siyang nagalit sa kanila. Verse 13, nang magsalita ako sa kanila, hindi nila ako pinakinggan. Kaya ganoon din ang ginawa ko nang sila naman ang magsalita sa akin. Ganti-gantihan lang. Verse 14, at ipinakalat ko sila sa lahat ng panig ng daigdig sa mga lugar na di nila dating napupuntahan. Dahil dito, napabayaan ang dating magandang lupain, wala na ring dumaraan at naninirahan doon. Zacarias chapter 8. Ipinangako ang muling pagsasaya sa Jerusalem. Zacarias chapter 8 verse 1. Sinabi sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Verse 2. Ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal. Isang pagmamahal na naging dahilan upang mapuot ako sa kanyang mga kaaway. Verse 3. Babalik ako sa Jerusalem upang muling manirahan doon. Tatawagin itong tapat na lungsod at banal na bundok ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Verse 4. Ganito ang sinabi ni Yahweh, muling makikita ang matatandang babae at lalaking nakatungkod na nakaupo sa mga liwasan ng lungsod. Verse 5. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Verse 6. Kahapon guys, ang sasaya ng mga bata o takbuhan ng takbuhan sa Malacanang. Yung di ba birthday ni PBBM kahapon? Makikita mo yung mga bata ang sasaya, parang para lang nagpipiknik. Ang daming pagkain kahapon sa napanood ko kasi yung vlog ni GD, ba yan? Basta napanood ko siya kahapon. Ang ganda-ganda. Kaya lang talaga di mo maiwasan na tulakan sa pagdating sa pila ng pagkain kasi nga sila yung siksikan ba. Kung ako naman doon, mamimili na lang ako kung alin yung maluwag. Kaya lang syempre kung ano yung paborito nila, doon sila. Kaya ayun, nagsisiksikan sila sa isang lugar.
Pero marami kang pipilahan kung dapat kung nakita mo ng siksikan doon, pumunta ka na sa kabilang ibang pilahan. marami naman pagpipilian ng mga pagkain. Pero thank you talaga kay President Bongbong Marcos kasi pati pala mga bill kahapon ng hospital guys, yung halimbawa ikaw pasyente ka, kahit kahit yung mga gamot na libre na, pati yung bill nila libre na. Pero syempre mayroon lang specific na na hospital, pero kahit paano malaking bagay na tulong yun guys. Pero mo kahit one day ka lang na malibre, na yun, malaking bagay na yun. Kaya thank you talaga President Bongbong Marcos. Happy birthday ulit. Okay, ulitin natin yung guys, yung verse. Ulitin ko na nga lang yung verse 3. Zacharias chapter 8 verse 3. Babalik ako sa Jerusalem upang muling manirahan doon. Tatawagin itong tapat na lungsod at banal na bundok ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Verse 4, ganito ang sinabi ni Yahweh, muling makikita ang matatandang babae at lalaking nakatungkod na nakaupo sa mga liwasan ng lungsod. Verse 5, ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. So, imagine nila lang yung mga bata kahapon, yun, magandang memories nila yun in the future. Pero mo nakarating sila ng Malacanang. Kasi open kahapon yung Malacanang naranasan nilang maglaro sa loob ng Malacanang. Kaya swerte sila. Okay. Ang mga lansangan ay, yung verse 5, ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Verse 6, akalain ng mga naiwan sa lupain na mahirap itong mangyari. Ngunit para kay Yahweh ay walang imposible. Verse 7, miracle nga ang tawag nila kahapon sa yung mga nalibre ng bill sa ospital. Verse 7, ililigtas ko ang aking bayan mula sa mga lugar sa silangan at sa kanluran. Verse 8, at muli ko silang ibabalik sa Jerusalem. Sila ay aking magiging bayan at ako ang kanilang magiging tapat at makatarungang Diyos. Zacharias chapter 8 verse 9, ipinapasabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, lakasan ninyo ang inyong loob. Kayo na nakarinig ng mensahe ng mga propeta noong inilalagay ang pundasyon ng aking templo. Verse 10, bago pa dumating ang panahong iyon, pundasyon ng aking templo. Yung verse 10 guys, bago pa dumating ang panahong iyon, hindi niya kayang umupa ng tao o hayop at mapanganib kahit saan, sapagkat ang bawat isa ginawa kong kaaway ng kanyang kapwa. Verse 11, ngunit ngayon hindi ko napababaya ang mangyari sa inyo ang nangyari noon. Verse 12, mapayapa na kayong makapaghahasik. Magbubunga ng ang inyong mga ubasan. Papatak na ang ulan sa takdang panahon, ibibigay ko ang lahat ng ito sa mga naiwan sa lupain. Verse 13, bayan ng Juda at Israel, kayo ang naging sumpa sa mga bansa. Sinasabi nila, danasin sana ninyo ang kahirapang dinanas ng Juda at ng Israel. Verse ng Juda at ng Israel. Ngunit, ililigtas ko kayo. Pakisabayan ako ng basa guys, medyo malabo na naman yung paningin ko. Ngunit, naanuhan kasi ng pawis, kaya yung aking salamin. Okay, ulitin ko yung verse 12. Mapayapa na kayong makapaghahasik, magbubunga na ang inyong mga ubasan, papatak na ang ulan sa takdang panahon, ibibigay ko ang lahat ng ito sa mga naiwan sa lupain. Verse 13,
Bayan ng Juda at Israel, kayo ang naging sumpa sa mga bansa. Sinasabi nila, danasin sana ninyo ang kahirapang dinanas ng Juda at ng Israel. Ngunit ililigtas ko kayo at gagawing pagpapala para sa kanila. Kaya huwag kayong matakot at lakasan ninyo ang inyong loob. Verse 14, ipinapasabi pa rin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat nung una. Binala kong parusahan ang inyong mga ninuno dahil sa kanilang kasamaan. Ginawa ko nga ito. Verse 15, ngunit ngayon ipinasya ko namang pagpalain ang Jerusalem at ang Juda, kaya huwag kayong matakot. Verse 16, ganito ang dapat ninyong gawin. Katotohanan lamang ang sasabihin ninyo sa isa't isa, paiiralin ninyo ang katarungan at pananatilihin ang kapayapaan. Verse 17, huwag kayong magbabalak ng masama laban sa inyong kapwa at huwag magsisinungaling sapagkat nasusuklam ako sa mga ito. Verse 18, sinabi sa akin ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Verse 19, sabihin mo sa kanila ng mga araw ng pag-aayuno tuwing ika-4, ika-5, ika-7 at ika-10 buwan ng taon ay gagawin kong araw ng kagalakan at pagdiriwang ng Juda. Kaya't pahalagahan ninyo ang katotohanan at kapayapaan. Zacarias chapter 8 verse 20, ipinapasabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat darating sa Jerusalem ang mga tao mula sa iba't ibang bayan. How I wish makarating tayo ng Israel, guys. Ay, ng Jerusalem. Verse 21. Ulitin ko yung verse 20. Ipinapasabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat darating sa Jerusalem ang mga tao mula sa iba't ibang bayan. O, isa na tayo sa mga ngarap na makarating sa Jerusalem. Verse 21, aanyayahan nila ang bawat isa, tayo na at sambahin natin si Yahweh. Humingi tayo ng pagpapala kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen to that. Verse 22, maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat at upang humingi sa kanya ng pagpapala. Zacarias chapter 8 verse 23, sa araw na iyon, 10 dayuhan ang makikiusap sa bawat Hudiyo, na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudiyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Pero kahit hindi tayo Hudiyo, guys, alam natin pinagpapala rin tayo ni Father God. Yung chapter 9, gawin natin bukas 15? For 15 September. Kita mo? Nasa kalagitnaan na tayo ng buwan 2024. Oh. Malayo-layo pa. Hanggang ano pa to? Baka hanggang Monday pa ito. Matapos yung Zacarias, guys. Hanggang chapter 14 eh. And then, na tayo? Malakiyas na tayo. The last book yung Malakiyas sa Old Testament. Bye everyone. God bless.